Magandang nangyari sa buhay mo last 2022 sa pamilya mo, at ano pa ba yung gusto mong makamit? Ano pa ba yung gusto mong ma-achieve? Ano pa ba yung gusto mong mangyari ngayong 2023 sa buhay mo, sa pamilya mo, at higit sa lahat, yung relationship natin kay God? Ang magandang nangyari ngayong 2022 ay nakapasok ng sundalong anak ko. Tapos, ang ano ko lang ay gusto kong mas mapalapit sa Diyos ang mga anak ko at makapagtapos ng pag-aaral, yun lang po. Okay. Ano pa? Gusto kong mangyari na-extension na yung bahay namin. Ng terrace ba? O yun lang. Yun na lang, sir. Ano pa? Ano pa ba yung mga gusto mong mangyari ngayong 2023? Yung anak ko. Magandang nangyari sa buhay po ninyo, sa pamilya, last 2022, at ano pa ba yung mga gusto mong makamit? Ano pa ba yung gusto mong mangyari sa buhay mo, sa pamilya mo, yung relationship mo kay God ngayong 2023? Ang magandang nangyari sa amin noong 2022, nakapagpatayo po kami ng bahay. Tapos, pero hindi pa po, tapos ang gusto ko po ngayong 2023 na mangyari na makatapos namin yung bahay namin. Kasi hindi pa po Ang nangyari nitong year 23, sana makapasa na rin yung anak ko sa exam na March sabi. Gusto niya rin magpasa. Gusto ko mangyari sa akin. Ano nangyari last 2022, at ano po ba yung mga gusto mong mangyari at saka gusto mong makamit ngayong 2023? Sana po magkaroon ng sariling magtayuan ng bahay. Hindi ko na nagkakaroon. Sana matagal pa ang buhay ko para makita ko pa yung mga apo ko na lumaki. Surgery sana ako. Okay, maraming salamat. Lalo pa po nating pag-ibayuhin po yung pag-servisyo po natin sa Panginoon. Diba? Kasi sapagkat si God lang po ang nagbibigay ng kalakasan sa ating buhay. Si God po ang nagbibigay ng lahat ng mga gusto natin mangyari. At si God po ang magbibigay kung ano po yung mga gusto natin na makamit sa buhay. So, yun po yung pinaka-importante talaga natin na dapat nating isa ng alam, lalo na ngayong 2023. So, panibagong taon na naman. So, panibagong pagsubok sa buhay, pagpaniwala natin kay God. Ano po ba yung mga gusto mong makamit at ano po ba yung gusto mong ma-achieve ngayong 2023? Ano po yung anak ko po, magbago siya at makatapos naman ng pag-aaral ko. Saka yung papasalamat din na kami na may balik din yung lupa namin kahit konti. Wow. Kasi may biyaya din na tingin ka pa yung lupa namin dun sa kabila. Pinalik din na nila lupa rin. Ang ang pinakakasalanan sa buhay po natin, na kung meron po tayong paraan para tumulong sa iba, pero hindi naman po natin ginagawa yun, ay isa yun sa pinakamalaking kasalanan po. So, kinakailangan talaga na tayo, bilang membro ng Family Federation for World Peace and Unification, dapat na magkaisa tayo, dapat na magtulungan tayo. At higit sa lahat, dapat na yung layunin natin na maging mapalapit kay God. Yung layunin natin na ang bawat pamilya dito sa Malitao ay nakasentro lamang sa Panginoon, di ba? Kasi napakaganda talaga na ang mag-asawang babae at mag-asawang lalaki ay mayroong tunay na pagmamahal na nakasentro sa Diyos, upang sa ganon ay magkaroon tayo ng mabuting mga anak. Paano po ba magiging maka-Diyos? So kinakailangan po talaga, so lahat ng mga ginagawa natin, so lahat po ng gagawin po natin is talagang nakasintro lamang sa Diyos. Yung pananalita natin, di ba, yung mga kilos natin, at yung lahat ng mga iniisip natin, dapat na nakasintro lamang yan sa tao. Talagang makasalanan po tayo, di ba? Talagang mas madali lang po sa atin na makagawa ng kasalanan kaysa
makagawa ng kabutihan. So kaya kinakailangan po talaga natin na mas lalo pa po nating pag-ibayuhin po ang pananalig natin sa Panginoon. Sapagkat kapag nandyan po si God sa buhay ng bawat isa po sa atin, ano man po yung mga problema natin, ano man po yung mga pagsubok natin, ano man po yung mga challenges sa buhay natin, talagang basta po natin yan. Pero kapag wala po si God sa buhay po ninyo, kahit gaano man kalit ang mga problema ninyo, talagang susuko at susuko kayo. Papasalamat ako at maganda yung kinalabasan ng pag-aaral ng anak ko at sa 2023, pasalamat ko din, ganun din at mas pursige mag-aaral sila at mas makapagtapos sila ng pag-aaral. Pasalamat din ako at ano yung may konting blessing, may sumuta. May yung family namin. My God. Okay, brothers and sisters, bigyan po natin masigamong palakpakan si Ate Jolie Ito. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa taong 2022, hindi niya kami pinabayaan, binigyan niya kami ng maraming blessing, nakaraos kami sa isang taon na nakaraan. Tapos ngayong 2023, hinihingi ko lang sa Panginoon na bigyan ulit kami ng magandang pangangatawan, araw-araw kaming mag-asawa, saka yung mga anak ko. At hinihiling ko lang sa Panginoon na makatapos ang aking bunso ng pag-aaral para naman sa ganun makatulong sa amin kahit papano sa buhay namin. Kung ikaloob niya ng Panginoon sa kanya yung magandang kinabukasan. Nagpapasalamat ako dahil hindi niya kami talagang pinapabayaan. Binigyan niya pa ng sa bagong taon, binigyan niya ng trabaho yung asawa ko. Maraming blessing talaga ang binibigay niya sa amin araw-araw. Thank you Lord, thank you Lord. More blessing to come. Huwag mo kaming pabayaan sa pangangatawan lang namin araw-araw. Thank you Lord, thank you Lord. Yes, okay. So maraming salamat po Ate Jolie. So talaga nga po na napakabait po talaga ng Panginoon sa buhay po ninyo. Sa mag-asawa at niyanin po kayo ng anak na mabait at anak na mamasnoy. So, ipinapanalangin ko rin na sana po ang bunso mong anak na si Christopher ay makatapos sa kanyang pag-aaral at makamit din po niya yung kanyang mitiin na magiging isang professional. So, maraming salamat po. Yes, of course. So, hindi po makumpleto yung araw natin ngayon kung hindi po magsalita ang ating host sa hapon na ito. So, si Ate Marcela Banlad. Okay, ate. So, ano po yung mga gusto mong ipapasalamat sa Panginoon last 2022? At ano po ba yung mga blessing na nangyari sa iyo? At ngayong 2023, ano po ba yung gusto mong makamit? Ano po ba yung ma-achieve mo? At ano po ba yung gusto mong mangyari ngayong 2023 sa buhay mo, sa pamilya mo, at sa mga mahal mo sa buhay? Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nung Pasko, sama-sama kaming pamilya. At sana po itong 2023, ganun din ang mangyari sana. Yun lang ang pag-uusap ko naman sa Panginoon na sana tuloy-tuloy yan. Saka isa pa, hindi mo walan ng mga anak ko ng trabaho para may pang-ano naman sila sa pamilya nila palang araw. Yun lang. Okay, so maraming salamat po Nanay Marcela sa napakagandang kwento po ng buhay po ninyo. So, kaya nga, ang kinakailangan po talaga sa bawat segundo po ng buhay po natin, sa bawat minuto po, bawat oras, talagang dapat po talaga tayo na manalangin po upang lalo pa po nating yung relationship po natin kay God, lalo pa po posbong. So, napaka-importante po talaga sa buhay po talaga natin na kinakailangan po talaga natin na mas lalo pa po nating yung relationship sa pamilya. Kasi pag maganda ang relationship sa pamilya, mas lalo pa pong bibiyaan ni God yung pamilya na may tunay na pagmamahal, na may tunay na pagmamahal sa kanilang mga anak. Merong din po yung pamilya na yung buhay po nila ay nakasintro sa Panginoon. Kaya nga po, lahat tayo dito,
So ang pinaka-hangarin po talaga natin, ang pinaka-gusto po talaga nating mangyari ngayong 2023 ay mas lalo pa po nating mapalapit kay God. Oo, sige. Tayong dalawa. Sandali lang muna. Ano muna? Awan na Bikan na yun. Ipeg, gamot ako ang kaya na mga ito. Bagay mo yung baladya talagang siya. Di, darat. Very good. Thank you, Ma'am Lumila Ulay. Thank you, Sir Lomi Wala, for your blessing. Thank you very much.